Colonel Ryan Lopez Manongdo ng Antipolo Police. Good morning po, sir. Yes po, magandang umaga po, Sir Ted. Apo, salamat sa panahon. Sir, ito pong suspect nga nahawak nyo dito nga po sa road rage na ito na nangyari. Nasaan siya ngayon at natuloy ba kahapon ng inquest? Yes po, nandito pa rin siya sa custody natin, nakakulong pa rin dito. Dahil po formally na-charge na po natin siya kahapon ng 3 counts of frustrated murder at yung Omnibus Election Code po, yung sagan. Opo. Na-amend po yung kaso from homicide to murder. Yes po, kasi pagdalaw po ng ating po regional director at ng Chief PNP kahapon, nakita nila na it would be best na i-hire kasi nga wala na superior force po siya, wala pong armas ng kakaban niya. Tapos it would be for the prosecutor na lang to appreciate yung mga isasampa natin. It would mas maganda po na higher yung offense na i-file po natin kaysa lower. Opo. Klaro nga po no, doon sa elemento ng murder na ginamitan mo siya ng superior force at sa panahong iyon, kitang-kita po din naman sa video no, yung walang habas no, na pagpapaputok po ng baril. At walang kalaban-laban po yung mga itong tinamaan dito. Ano po ang sabi ng legal ninyo sa ilang oras po o araw na maaari nyo siyang ma-detain ngayon pending po ang appreciation ng prosecutor at paghain po ng formal na demanda sa husgado? Actually, sir, wala na tayong pa doon sa oras kasi tinanggap po ng prosecutor yung initial po natin. No? Bali, amendment na lang po ang gagawin po natin. Bukas, pag available na po yung death certificate po ng yung isang biktima po natin, sir. Wala na tayong restriction sa oras po ngayon, sir. Wala na. So ngayon po, sir, paano po? Wala pa siyang bail recommended? Kasi nga wala pa sa husgado? Yes po, wala pa po. Tapos holiday po kasi ngayon, sir, at hindi rin nalalakad yung proseso ngayon. So kahit kato kami, yung update amendment po, bukas din po namin ipapa-amend po. Oo. Kasi nga to, namatay na po yung isang biktima. Ano po, no? Yes po, yung kagabi po, namatay na po. Opo. So, sir, pumunta na ba ang kanyang abogado dyan, pamilya nitong suspect? Actually, nung nagpa-file po tayo kahapon, hinanapan nga po siya ng piskalya ng kanyang lawyer. Wala po siyang private lawyer, so sa PAW po siya, PAW po ang nag-represent sa kanya sa habang pinapile po natin. Complaint po natin sa piskalya po. Opo. Na-establish na ho ba kahapon kung meron siyang permit to carry firearm? Yes, sir. Pero sabi ko nga, sir, suspended po. Yes, sir. We know. I just want to find out kasi alam natin na COMELEC gun ban ngayon, kinakailangan meron kang COMELEC exemption, no? Pero yung punto lang na meron siya, maliban sa license to own and possess, meron din siyang permit to carry firearm outside of residence? Yes po. Meron din. Opo. So ano po ang kanyang anong background po nitong suspect na ito, si Elias Kenneth? Ano po? May business po siya, sir, no? May business po siya. Legit man yung business niya, sir, parang buy and sell, sir. Tapos meron siya parang pwesto na parang food stand, parang gano'n, sir. As more pang din siya sa mga motorcycle na parts na according sa kanya may shop din siya. Okay, opo. Sige. So sa ngayon po, sir, ito pong pamilya ho naman ng biktima. Opo. Ano po inyo bang nakausap din ito pong mga tinamaan, pati ho yung umaawat lamang at saka yung pong tinamaan ho ba yung anak nung Elias Peter na namatay? Hindi po. Actually, siya po yung complainant natin kahapon. Kasama natin siya. At sa kanya na nga natin nalaman, sir, yung bad news no, habang magpapile na tayo. Ayun nga po, na sumakabilang buhay na po yung kanyang father. Opo. So bali po dito, ang tinamaan, yung kinakasama ng suspect, yung Peter po na tatay nito pong isang rider. Namatay po. Opo. Yan po yung namatay po. Opo. Sino pa ho yung tinamaan? May dalawa pa po na tinamaan, sir, yung sabi ko na umawat. Tapos yung anak po.
yung anak ni Ayun, Peter po. yung nga po tinatanong ko kanina. Bali po, ito pong si alias Patrick at saka Davis, no? Tama ba yung mga ginamit po ninyong alias? Ano po ba ang pangalan nung anak ng Peter na tinamaan din? Sandali po, i-check ko lang Opo, na. sige po, opo. Check lang natin, sir. Sige po, alas 8:32 ang ating oras ngayon. Opo, ating kausap ang Chief of Police po ng Antipolo. Ito nga po sa nangyaring away kalsada na nauwi po sa pamamaril at pagkamatay na po ng isang biktima. Okay, sige. So, yung pong anak mismo nung Peter namatay, tama po? Ang anak niya po ay si Patrick po. Patrick, yung Opo. kasama po natin ng file kahapon. Yung Mm-mm. isa po sa mga biktima naman niya, yung umawat ay si Davis po. Davis Opo, Jr. opo, opo. Yun, opo. So yung Patrick, tinamaan din siya. Saan tinamaan si Patrick, yung anak ho ng namatay? Si Patrick is para sa kamay lang po, sa kamay. Okay, sige po. So, opo, Minor lang yung injury niya. so again, sir, ngayon ho ba klaro na doon sa ano po sa incidents report? Ano talaga ang pinagmulan po ng lahat ng ito, sir? Naklaro niyo ba kahapon? Yung altercation po nila doon sa kalsada po ng sa may buso-buso po, nagkaroon ng altercation po, biglang pumasok po itong SUV na mabilis po. Muntik niya pong masagi itong si Sir Peter. Tapos parang naulit pa na nagkaroon pa sila ng gitgitan hanggang sa pang-abot nga doon sa lugar kung saan na binlock ng mga nakagrupo nila Sir Peter yung sasakyan. Kaya bumaba itong suspect, pumunta doon sa mga side nila at nagkaroon ng confrontation hanggang sa magkaroon ng physicality. At yun, ang end result is yung bumunot nga ng baril itong Ayun. suspect po natin. At Opo. walang habas na pinaputukan po yung mga victims po natin. Opo, opo. So, kumpirmado po na nagsimula lang ito dahil sa muntik ng masagi nitong si alias Kenneth, si Peter at saka yung kanyang kasamahan na nagmumotorsiklo. Ano po, and then nagkaroon ng second incident, doon na po, pero walang talagang nasagi dito, walang natumbang nagmumotor. Doon na po nagsimula Wala yung po. yung habulan nila hanggat sa nakakuha siya ng Yes po. ng rest back sa kapwa riders na Yes po. humarang doon sa SUV. Yes po. Yes po. Yun ang Ganun po ang, yun ang pinagmulan po. oo. Opo, yun ang pinagmulan po ng lahat ng ito. Paano po tinamaan yung misis? Kasi sa video, parang naandun siya sa kanan at malayo doon sa scaffold. Paano tinamaan po? Saan tinamaan po si misis tsaka yung po kinakasama? Bakit po tinamaan? Sa bandang tuhod lang po. Tapos tinamaan po talaga. Tapos ang sabi nga niya isa, nagdilim na yung paningin. So, out of control na siya. Parang sa kanya sir is parang hindi niya na alam yung nangyari. Pero later naman nalalaman niya na ganun yung nagawa niya. Parang nagdilim ang kanyang, according sa kanya, yun yung shock term niya is nagdilim niya yung paningin niya. So, hindi yung after the fact niya na imasmasan, doon na lang niya kung nangyari. Opo. Yung pong misis niya, bumaba ng sasakyan. Oo. Ano, umaawat din ang misis niya kung ganon? At po umaawat, tapos actually parang nagbibideo niya siya that time po sir. Opo. Yung misis niya, kumukuha din ng video. Hello, Editor. Opo. So kumbaga po, yung babae, yung kinakasama nitong pangunahing suspect, kumukuha din ng video, tsaka siya tinamaan ngayon. Yes po, actually umaawat din po. Nagbibideo tapos at sa video na tinatawag siya. Opo. Yun ho bang Peter, meron bang ito? Ito ba'y registered firearm owner din po? Kasi sinasabi daw ho nung suspect na ng tangkang may bubunutin eh. Opo. Colonel? Hello sir. Yes, sir. Opo. Yung bang Peter po, meron ba itong dalang armas? Kasi yun ang claim ho naman ditong suspect.
As far as the police investigators are concerned, wala po tayong na-recover doon. Wala pong na-recover yung mga natin. Sa crime scene and doon sa hospital kung saan po dyan sila, wala po tayong na-recover. Okay. Opo. Sige po. So sir, yung pong yun hong pangyayaring ito, ano po, sino po ang lalabas na mga testigo po sa ngayon na hawak po ninyo? Itong anak ni Peter? Opo. Meron pa ho bang mga iba dito na nag-volunteer ng mga video na maaari makatulong po sa inyo kung sakasakali? Yes po, no, obviously sir, yung complainant po natin si Peter, may personal knowledge po talaga kasi victim siya. Then yung witness doon sa matay o yung yan naman niya sarili yung witness doon ang complainant po sir. Opo. Sige siya. Yes po. Colonel, kahapon and even now, ang kinukwento niyo po sa amin, yung panig nitong suspect. Nakausap niyo na rin po ba itong anak ni Peter? Nagpunta na po tayo sa ospital? Yung ako sir personally, ako po ma'am, hindi ko po siya nakausap na personal. Yung mga investigators po na makausap sa atin na kuha ng statement po niya. Same po sila halos ng kwento nitong si Kenneth, si alias Kenneth? Siyempre, ito po yung version po nila, no? Kasi yung version nila, nag-hit sila, tapos hindi sila nagkaayos dun sa initial, kaya nagkaroon ng physical na tuntukan po. Dito po sa kwento nung anak ni Peter, natanong po ba kung dalawa lang po sila ng tatay niya na rider na magkasama? Kasi may mga balita pong lumalabas na marami daw po silang iba pang kasama? Ako, ang hindi ko nakausap kasi yung kanaman. Okay. Tama po sila, pero hindi ko alam as a group sila na parang riders group or meron po silang kasama pero hindi po natin masabi as a group ba sila during that time. Opo. Pero grupo na po kaninyo yung nagpahinto doon sa SUV kanina, sabi ho ninyo, no? Yes sir, silang dalawa po plus meron pa po silang mga ibang nakasama during that time. Ibang kasamang riders, right? Yun po sabi nyo kanina, no? Kasi kung dalawa lang, kumbaga, paano mo mabablock yung, although, kasi nga dito ang ano ho, kasi bumaba sa sasakyan, no? Itong si Kenneth, bumaba siya, no? Doon din po nagsimula din ito, no? Nung pagbaba niya and to confront ito pong sila Peter tsaka yung kanyang anak, ano po? Yes po. Ito ho. Sige. Opo. Kanya kapag po yung makikita niya sa video sir, kaharap siya pumunta, hindi sa likod. Ibig sabihin, na-block yung sasakyan niya, but siya huminto po. Sige po. Na-block nga siya and then tsaka siya bumaba ng auto, di ba? Yes po. Tapos siya, Opo. Yan lang po yung unang commotion na nangyari. Ito po yung first commotion na nangyari. Diyan siya na medyo nakatikim po, no? Meron kasing sinasabi siya na sinaktan na siya kaagad raw na baka hindi nakita sa video. Yes po. Actually, ang sinabihan din natin itong suspect na maliban din sa depensa, pwede naman siya mag-file kung sakali. Kasi may mga injuries po rin talaga siya. May mga obvious na injuries po siya. May mga pasapasa sa tapos Opo. Opo. Yung nga po, sabi nga niya, nagdilim ang kanyang paningin, nawala siya na sa kanyang kaisipan kasi kung yung warning shot, di ba, na sinasabi, kung nagpaputok siya bilang warning shot, at tapos na nga po ito pangyayaring ito, pero yun nga, kung nag-warning shot, baka yung iba hindi na tumuloy, no, doon sa mga pagkuyog na nangyari. Pero again, ito nga po ay nangyari na. Sige, salamat po na marami sa inyo, Colonel, sa inyo pong update po sa kasong ito. And you're going to amend it tomorrow para po sa paghahain na po ng piskal ng kaso sa husgado. Salamat po, sir. Happy po, sir. Mabuhay. Thank you, sir. Salamat po na marami.